Yo, what's up mga tropa peeps? Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po dito sa ating vlog. So ngayon po ang ating pong pag-uusapan ay itong tingin ko parang nangaharas itong si Banat Bay ng mga pulis Davao. Kasi nakita ko, meron po nakita isang video, nilalapitan nila yung mga pulis, di ba? Parang ginugulo nila kung ano yung dinidistract nila yung ginagawa ng mga pulis. Hindi naman sila inaano, wala namang ginagawa sa kanilang masama, pero parang yung mga pulis pa mali, nagbabantay lang naman doon. Natural, 'di ba? May wanted na leader ng kulto, nasan ba yung kulto? Syempre, doon sila magbabantay. Baka nga naman mamaya dumating diyan yung wanted na 'yan, 'di ba? Kaya nagbabantay siguro yung mga pulis diyan. Pero kahit ano pang dahilan, walang karapatan itong taong 'to na magtanong at kung ano-ano pang mag-imbestiga doon. Kung meron kang problema dyan sa mga pulis na yan, pumunta ka sa presinto, ireklamo mo sila. Diba? Bakit sila ang harasin mo? Ngayon, ito po ang nakalagay dito sa post na ito. Ang sabi dito, PNP Chief, si Pastor Apollo po ay napakatalinong tao. Kaya nga ganito kaganda ang KOJC. Oo, matalino sa panglalamang sa kapwa. Ang lahat ng nangyayari dito, sa mga compound, matalino pong tao yun. Totoo naman, meron ba na mga bobong tao na magpapalimos ka na ibang tao para may pangpa-gasolina ka ng private jet mo, di ba? Matalino talaga yon sa panlalamang. Yung ginawa nyo noong June 10, sa tingin nyo, magtatago pa dito yon? Ano ba namang klaseng kaisipan yan? Ilang beses nang binantayan. Dito pa magtatago. Ang tanong, anong interest nyo dito sa KOJC? Ayan tinatanong nila, parang ang dating pa nito, magnanakaw yung mga pulis doon. Diba? At kayo namang kapulisan, tandaan nyo yung mga amo nyo magre-retire na. Kayong mga nasa baba, sunod kayo ng sunod sa utos, pero damay kayo sa kaso. Pinag-iisipan na ng KOJC ang kaso laban sa mga pulis. Ibig sabihin, may responsibilidad kayo. So ngayon, katulad nung ginawa noon ni Sara Duterte, na ginulpe ang isang sheriff na sumusunod lamang sa utos ng korte. Ngayon po, ang mga pulis naman na nagpapatupad lamang ng utos ng korte para huliin itong si Kibuloy, makakasuhan pa. Sila pa ang masama sa paningin nitong mga tao na ito, ng grupo ni Kibulok. Lalong-lalo na nitong si Banat Bay. Kaya nga po, ang ginawa niya, hinaras po yung mga pulis na nagtatrabaho ng tahimik. Ang tanong, bawal ba ang pulis sa labas ng KOJC? Meron ba tayong nakalagay diyan sa saligang batas na pinagbabawal na magbantay ang mga pulis sa kahit anumang puok na relihiyoso o puok dasalan? Di ba nga lagi ngang mga ang mga parokya, ang mga simbahan, laging humihingi yan ng police escort. Every time na merong misa, merong event, meron silang mga piyesta. Ngayon nga, swerte nga ng KOJC, kahit nga wala silang event, di ba? May nakabantay na pulis, binabantayan ng peace and order. May police visibility. Anong problema doon? Anong masama doon? Wala naman palang tone-toneladang droga dyan. Wala naman palang prostitute dyan. Ba't natatakot? Di ba sabi nung isang sister nila, wala daw tone-toneladang droga doon sa loob ng KOJC. Ba't natatakot kayo kung may pulis sa labas? Hindi naman pumapasok sa loob ng KOJC. So ngayon, ito ginawa ni Banat Bay. Tanungin namin yung mga pulis. Ito. Ayan Nakapito na. Alam mo yung nagmamagaling tong si Banat Bay? Nagmamagaling, kala mo kung sino ka dyan sa ginagawa mo. Ayan pala sila, sir. Sir, magandang gabi. Magandang gabi po, sir. Anong pangalan niyo, sir? Ayan, ano pong pangalan niyo, sir? Kayo, sir. Magandang gabi, sir. Pwede kong makilala? Saan po kayo dito sa Davao? Hindi ayaw nila mag-interview. Hindi, wala namang
wala namang, oo. Oo, makausap lang. Kasi, alam naman natin yan, karapatan din namin yan, bilang mga mamamayan at kayo, mga pampubliko. Oo, karapatan nyo yung ginagawa nyo, pero hindi nyo karapatan na mag-imbestiga dyan o magtanong-tanong pa sa mga pulis na nagtatrabaho. Wala namang nangyayaring kaguluhan, wala namang nangyayaring komosyon, nakabantay lang naman sila doon. Anong masama? May tinututukan ba ng barel? Meron bang hinaharas yung mga pulis? Wala naman. Nakatunga nga lang doon. O anong problema? Ano saan ang pangalan nyo? Karapatan yung magtanong, karapatan yung magpunta dyan, kausapin sila. Pero kung tatanggi sila, nasagutin ang mga tanong ninyo, karapatan din nila yun. Lahat tayo may karapatan, hindi lang kayo. Sinong commander nyo dito? Sinong, Sir, sinong commander nyo po? Naka-in-charge sa inyo ngayon dito. Bakit? Sir, kayo po, saan po kayong stasyon ng sir? Sir, kinakausap lang po kayo. Diba, Kinakausap lang po kayo, pero may nakaharap na camera. Tanggalin nyo yung camera na yan. Tayo, nasa gobyerno tayo, dapat interview lang sana. Masagot po kayo dahil public servant po kayo, sir. Yung tanong lang naman namin is simple lang. Saan po ba kayong stasyon? Hindi ka naman media eh. Diba, hindi ka naman media. Buti sana kung parte ka ng media. Vlogger-vloggeran lang naman kayo. Ang SMNI, wala namang prangkisa, wala namang permit to operate. O para sa yung pagtatanong mo? Diba? Wag mong gamitin yung mga kung ano-ano sinasabi mo dyan. Public servant kayo, tatanong lang naman kami. Karapatan yung magtanong, pero sila, karapatan din nilang hindi sumagot sa tanong mo. Good. Tingnan mo din ba kayo, sir? Ano po? Hindi natanong ako. Hindi nga pala, bawal. Ito nga pala. Sir, bakit to? Pag-usap tayo naman, sir. Wala namang masama, sir. Kung sasabihin nyo naman kung saan stasyon lang kayo, para alam namin kung saan namin kayo. Pumunta na kayo ng PNP Davao. Doon kayo mag-imbestiga, doon kayo magtanong kung sino nag-utos dyan. Kung bakit nakabantay sila dyan. Diba? Doon kayo pumunta. Hindi yung haharasin nyo yung mga nandyan. Pwedeng puntaan. Siyempre, for the safety rin naman ng mga taga-KOJC, saan po ba kayo stasyon? Ano for the safety of KOJC? Wala nang ginagawa sa mga taga-KOJC. Nandyan lang naman sila for police visibility. Ano bang problema mo? Ano pinaglalaban mo dyan? Kung sila, meron silang hinaras dyan, meron tinutukan ng baril, may sinaktan, may tinakot, yun. Diba? Siguro kailangan nyo nang umaksyon at pumunta kayo sa pinakamalapit na presinto. Pero yung wala namang nangyayaring komosyon, wala namang nangyayaring kahit ano, parang tamang hinala kayo eh. Kayo yata mga bangag kasi pinag-iisipan nyo yung mga pulis na nakatambay lang dyan. Ayaw nyo ba nun? May nagbabantay dyan sa inyo? Alamin lang namin anong stasyon kayo at kayo ba ay may mission order na mag-standby dito. O, kita mo, pati mission order. Diba, hindi naman lahat pwedeng i-divulge sa atin ng mga kapulisan. Paano kung ang kanilang trabaho confidential? Hindi pwedeng sabihin kahit kanino, sila-sila lang na mga operatiba ang nakakaalam. So si Banat ba masyado mong ginagamit ang iyong pagiging vlogger eh. Anong stasyon niyo po, sir? Saan po? Saan? Saksa. Saksa. Saan yun? Saan yun? Saksa. NPS.
Sa NPS. Ah, okay. Anong station? Saan station yun? Nakakailang yan, di ba? Binibidyohan ka ng binibidyohan. Ano ba naman yan? Mga walang respeto, walang galang. Yan ang katibayan. Etong mga taong to, hindi ginagalang ang kanilang mga, kumbaga itong mga kapulisan na naka-uniforme, igalang mo. Diba? Hindi lang ikaw ang may karapatan ng Safe Space Act. Lahat tayo may karapatan na magkaroon tayo ng Safe Space Act. Kaya parang hinaharas mo eh. Kung ayaw sumagot, wag mo nang kausapin. Team leader. Saan yung team leader niya? Ayun. Hindi nga sumasagot yung team leader niya eh. Sir, ito lang tanong namin. Saan pong stasyon nyo? Para at least matanong namin kung meron usap daw sila kung walang camera. Okay, bakit natatakot din sa mga ama? Hindi, sige, huwag niyo tapat yung camera. Sige. Ano? Okay. Sige, lalayo. Huwag niyo tapat yung camera, ha? Okay. Tapat. Anong stasyon po kayo? Para ma-confirm lang namin. Ha? Wala. Patay. Anong stasyon po? Nagsinungaling pa, di ba? Nagsinungaling pa. Patay daw. Pero andun, dinig na dinig yung boses niya dun sa Bluetooth mic. Hindi, naintindihan namin. Hindi naman kayong problema dito eh. Hindi. Para lang naintindihan nyo na hindi kami ang sa amin lang, siyempre safety, may mga naka-uniforme, tapos may mission order ba kayo? Kita mo, mga naka-uniforme nga eh. Buti sana kung mga naka-civilian lang yan, tas may mga baril. O yun, doon kayo magtaka, doon kayo matakot. Pero pag kapulisan, ano ba ang ng kapulisan? To protect and to serve. Nagpo-protecta lang sila dyan, nagse-serve lang. Peace and order. Ayaw nyo ba nun? Na may nakabantay dyan sa inyo, mayroong mga poprotekta sa mga nagbabalak ng masama dyan sa kulto? Dyan sa loob ng kingdom? O sa Prayer Mountain man yan, kung saan man lugar yan sa Davao? Ayaw nyo ba nung mayroong nagbabantay sa inyong kaligtasan? Baka mamaya may sumugod dyan, hinahanap si Kibuloy para makuha yung 10 milyong reward. Ayaw nyo ba na mayroong nakabantay dyan? Kaya nga, pero syempre, anong stasyon kung sakasakali, di ba? Anong stasyon ninyo para at least malay natin, di ba? Kung hindi, kuwari, kayo ang ilagay namin sa sitwasyon. Wala, okay lang. Kung magpapalit ng sitwasyon, okay lang. Bakit? Kung magkaroon ng pulis dito sa harapan ng bahay ko, dyan nakabantay, okay lang. Bakit? Para bantayan siguro kaming mga mamamayan, di ba? Para kami tignan kung maayos ba ang aming mga ginagawa. Kasi kung wala ka namang ginagawang illegal, wala ka namang tinatago na wanted, ba't ka matatakot? Yun yung tauhan ng mga nakabatik. Di ba nakakatakot yun na lapit yan? Unless, merong identification, mga pulis kami. Itong wala tayo guys para marinig natin. Diba? Masyadong power-poweran tong si Banat ba pero sabi ni Kuya Ninyo nung nakaraang panahon humihingi din ng protection sa PNP. Gustong magkaroon ng escort na PNP tong si Banat Bay. Naiblog yan ni Kuya Ninyo Barsaga. Tapos ngayon, haharasin mo yung mga kapulisan. Totoo, kung may karapatan kayo, may karapatan din yung mga pulis. Igalang nyo yan. Diba? Ano ba kinakatakot nyo kung may pulis dyan sa harap ng KOJC? Wala naman pala dyan si Kibulok. Anong problema? Anong kinakatakot nyo? Yan ang halatang-halata kasi mayroong kayong mga ginagawang mali. Halatang-halata kayo na wanted talaga si Kibulok at pugante talaga to. Yan ang katotohanan yan. Kaya kayo takot na may pulis dyan.
Wala namang ginagawa yung mga pulis, nakabantay lang. Takot na takot kayo. Sus Mariosep. Ano ba naman tong mga tao na to? Ay nako. Kaya alam nyo po, dapat talaga dito, sa ginagawa po na ito, na pangaharas, meron masampulan dyan. Meron talagang dapat, sa mga ginagawang pangaharas, hindi lang sa mga kapulisan, sa mga taong gobyerno, sa ating Pangulong Bongbong Marcos na ginagago nila, dapat talaga may masampulan dyan para po hindi magtapang-tapangan tong mga tukmol na to. Tapang-tapangan kala mo kung sino Pero sa Maynila, gawin niya yan. Tignan nyo, hindi niya kayang gawin yan sa Maynila. Kasi dun sa Davao, kaya niyang gawin dahil baluarte yan ng mga Duterte. Tignan nyo, sa Maynila, tiklop yan. Ay nako. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayong lahat at sana talagang suportahan po natin kung ano yung tama. Suportahan po natin kung ano yung katotohanan. Sumuporta po tayo sa mga sumusunod sa batas at nagpapatupad ng batas. Hindi po sa mga wanted at pugante ang sinusuportahan natin. Bye-bye po. Salamat. Mama Chup Chup. Love you, love you. God bless us all. Pilipinas. God first.